Ako si Master Sergeant Juanito Cubillas, Infantry, 584123, Infantry. Infantry, Philippine Army, Scout Ranger, Class 16, 1973. Ang hindi ko nakalimutan, yung encounter namin doon sa Ulutanga, Subadipa, Kailan yun mga? 1976. 76. 76. Ano ang mga kalaban ng Ang kalaban namin doon, bago kami pumunta, nag-recon muna kami para makita namin ang area. Tapos, bumalik kami mga alas 2 ng madaling araw, papunta doon sa area. Pagkatapos, nakita namin ang area, hindi mo malata kung may kampo kasi nakapaikutan ng mga kamuting kahoy na tanim. Tapos may barbed wire. Ang nangyari doon, nakaposisyon na kami doon alas 2:30 hanggang nintay namin ang pagsikat ng araw alas 5. Alas 5? Alas 5. Parang posisyon mo na tayo. Nakaposisyon na kami. Isang platon kayo? 3 teams. 13. Puro SR, Puro ranger. o Ranger. So ikaw noon is lead scout o team leader. Ako ang Rajuman. 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 Ano yun, Master? MPA area? Muslim Rebels. Muslim Rebels. Sa area man yun ng Ulutanga. Lutanga, Subadipa. Subadipa, Ulo. Dito lang sa sakop ng Ibugay. Okay. Tapos ang ng lugar, Luok Sapi. Barangay Luok Sapi. Okay, nakaano na kayo? Nakaposisyon na kami. Tapos yung may kural, may pintuan. So sinira namin yun. Kaya kami pumasok. Pagpasok namin doon, kanya-kanya kami posisyon. Sa 3 team kami. Ang kasama namin doon, isang Army officer, Lieutenant Abo. So, after nun, kaposisyon na kayo, mga anong oras na? About mga 5:30. So, medyo madilim pa yun. Medyo dilim pa kasi may pugs. Kaya nakita namin na may muski. Ay ang muski naman, may nag-concentrate sa isang team namin. Ang nag-lead si Lieutenant Abo. Ang kami naman sa team ko, sa ibang sektor. Ngayon, pag-umpisa ng bakbakan, kaya nagbigay ng sinya si Lieutenant Abo na mag-ingat tayo dito sa muski. Sigurado may malaking armas dyan. Totoo pala, may 30 caliber. Pero umpisa na ang putukan. Kayo yung unang po. Kami ang una nakaputok. So, volume fire lahat yun? Volume fire na. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Pero, yung sa likod ng area, mayroong getaway na dagat. May sakayan. Mga bangka, pamut. Para madali sila withdraw. Pagputok yun na, sir, nag-return fire din ang kalaban. Nag-return fire din sila. Pero, sa awa ng Diyos, nakuha yung 30 caliber. Pati yung gunner. Gaano katagal yung fire? Umpisa kami alas 5:30, natapos alas 7 ng umaga. So, matagal talaga yung return fire din ng kalaban. Tagal-tagal talaga. Then kayo, puro volume fire lang. Volume fire. More or less, gaano kalayo na yun? Distansya nyo sa... Malapit lang, mga 50 meters. 50 meters. Yung muski, makita mo na, malapit lang. Naka-standby ang 30 caliber. Doon. Oo. Pero yung kalaban, takbo-takbuhan na. Takbo-takbo na. Pati rin kami, takbo-takbuhan na rin. Bakit? Ay,
Kung saan pupunta yung kalaban, doon din kami. Para hindi makasibat. Parang kino-corner nyo. Oo, ang corner pero ang getaway nila yung dagat ra. Dagat lang. Kaya pag nagkuha na, alam namin na mayroong mag-withdraw, binibirahan din namin yung sa dagat. May maraming mangrove. Pero hindi nyo pa ma-assault, di ba? Malapit kami doon sa kalaban. Habang puputok, Malapit kami. pakpit. Kasi wala silang ibang withdrawal, yung dagat na lang. So, while ongoing yung putukan ng master, wala kang wounded sa inyo. Walang naman. Walang undin sa amin, maskin isa. Okay lang. So, nung medyo tahimik. Medyo tahimik na, standby muna kami. Kami, nagtatabo. Standby muna. Baka mayroon pa. Banda mga alas 8, nag-order na si Tabon na withdraw tayo. Pero hindi nyo kinler ang area. Ka-search namin, mayroon kami nakuha mga kuhan. Baril, garan, 30 caliber, mga explosives. Yan ang nakuha namin. So, malaking problem. Mga 100 plus, ang estimated nila ang tabo. 100 plus, Yung na-engage nyo. yung end namin. Pero hindi rin sila matapang, ganun katapang, master. Hindi pa masyado kasi paano yun, way back 1976 pa ron, medyo mahina pa sila. Oo. Hindi katulad ngayon na pan talaga, Maraming weapons. marami na. So, after nun, master, walang nangyayari sa assaulti sa inyo. Nagantay lang kayo ng instruction o standby pa tayo. Oo, hanggang na muna kami. Tapos, sabi na yung commander namin na, sige, withdraw na tayo. Hindi wala namang kalaban. Nag-set na kami bago kami withdraw. So, grabe din yung yung gira pala din noon, 1976. 76. Hmm. So, graduate ka na ng ranger niya, Graduate na 1973. 1973. Hmm. Ano yung pinakamatagal na gira na daan? Oo. Kuhay. Medyo kinabahan ka rin na syndrome. Yung magpikan ka na rin. Wala na akong ibang encounter, medyo tagal yun lang. Pero nung sa ulo, nung naambos ako, dali lang. Paano kayo naambos? Kailan yun? Kasi may order sa amin na i-escort namin yung isang 6x na trainee walang baril. Tapos sinakyan namin APC. Marami kami sa loob. Puno-puno yung APC. Ako nga, nasa taas na ako. Kaya puno na sa loob. Tapos, hindi man kami makadaan sa tulay. Ang 6x lang dumaan. Kami, nag-divert kami dito sa kaliwa. Tapos, doon na kami inambos. Tapos, ako na sa taas ng APC, sumigaw ako na ambos ko. Bantayan ninyo ang sniper. Sabi ko, sniper. Alam ko naman na ang bala katama na sa APC. Kasi may noon, sniper noon. 19 kwan yun. 1974. December 14. Silver 14? Oh, December 14, 1974. Mga anong oras kayo inambos nun? Mga alas 10 ng umaga. Buti walang Mayroon sa APC namin, mayroong gunner, may 50, may 30. Ngayon, yung gunner ng 50 at saka 30, natamaan. Pero hindi namatay. sa loob. Sila, exposed man sila sa APC. Kasi sa labas na. Oo. Tamaan ng dalawa. Tapos sa unahan, mayroon ng 18 IB, nakadetachment. Doon na kami huminto at nag-radyo na kami doon sa luan, sa headquarter.
Pero ikaw, nandun tama sa taas ng APC, buti hindi ka natamaan. Sa awa ng Diyos, hindi ba ako natamaan nun? Kaya yung pwede sa baba, hinila yung pa ako. Sabi niya, sir, tamaan ka? Ko, wala siguro. Ayun, dumating yung helicopter, kinuha yung dalawang kaswante namin. Sa dalawang kaswag siya nito. Oo. So, hirap din pala ng mambos. Yung wala ka kalaban-laban kasi nakaposisyon ng kalaban. Yun nga eh. Tapos, pagbalik namin, wala na yung mga senior namin, Master Sergeant, isang technical. Kumbaga, buhan eh. Oo, katagbuhan na. Pero wala, dalawa yung wounded sa amin. Nung time na. Oo, Hindi naman dami. yun naman. Kasagsagan kasi ng mga ambush that time. Puro mga ambush yung mga panit. Yun lang ang naranasan ko na ambos sa ulo. Sa servisyo mo, Master, na iba pang nahuli. Sa awa ng Diyos, hindi ako na-wounded. Ba? Ewan ko lang kung Malakas yung... sa awa siguro ng Diyos. Kasi grabe din yung gera dati, di ba? Oo, maraming dira doon. Minsan, mga 3 oras, 1 oras. Tapos wala na. Iba na naman. Ano yung kuwan, Master? Ilan yung anak mo na sumunod kaya pa? Yung anak ko, 3 lang sila. Ang panganay, babae. Ang pangalawa, yung lalaki na naging sundalo. May anak kang naging sundalo? Mayroon po yung na nangyari sa Marawi noon, bago nag-explode yung pangalawang digmaan, yung pumiro pa. Bago pumutok yung pangalawa. Yung pumiro, andun na sila sa area. Under siya ng 55 IB. Yung anak mo. Oo. IB. Anong rank ng anak mo noon? Corporal. Tural. Corporal. Ngayon, ang nangyari, nakaposisyon sila doon sa area na tinatawag nila barangay Buting. Doon sila nakaposisyon. Alas 4:30 ng hapon, tinamaan siya. Hanggang pagka alas 6, nag-withdraw na sila. Pero iniwan na yung anak ko. Iniwan siya. O, nagtataka nga ako bakit nila iniwan. Na mayroon mang isang opisyal. 1 paton sila. Mayroong isang opisyal. Isa lang ang wounded, anak ko. Bakit hindi pa nila naibak? Doon ang masama ang loob ko sa kanila. Kasi ang nangyari noon, sa 55 IB, nag-organize ng one company, iba-ibang kumpanya ang halo-halo. Kaya, nawala siguro yung unity nila. Wala siguro ang kabady-bady na protekta sa iyo. Kaya yung anak ko na iniwan. Tapos ano nangyari sa anak mo nung iniwan niya? Abutan ng kalaban, yung Mauti, Yung anak mo. ang anak ko. Katapos, nung nakita ko na lang sa Facebook na nasa harapan yung mga Mauti, pati yung ulo ng anak ko, doon sa lupa. Nakita ko na po, anak ko yun, ulo ng anak ko yun. Yan. Kaya ako noon, nawala ang akong maghina ng katawan nung nawala na siya. Uminag. Manuwi ang katawan ko. Kaya sabi pa niya nung anak ko, nung active pa siya,
Papa, gusto ko mag-schooling ng Scout Ranger. Ang sabi ko sa kanya, wag na lang. Wag na lang ka bumaya sa akin. Kay nandito ako, andoon ka, alam ko ang gagawin sa inyo doon. Bagay, pareho naman ang sildo. Kaya doon ako naawa sa kanya. Kung anong mangyari doon, alam natin anong mangyari doon sa training. Doon ako naawa. Huwag na lang. Diyan ka na lang sa unit mo. Naging kuan siya, sa Alpha Company, naging intelligence sila sa Alpha Company. Kaya ngayon, pag-organize na one company composite, siya ang nakuha. Doon ako na kuan, ang sabi ko, bakit siya pa ang kinuha? Nandun man siya sa intelligence. Sabagay, marami pa man dyan sa headquarters na tao. Kaya noon, nung namatay na siya, ang katawan lang na dala sa bahay nila, ang ulo wala. Mga after 5 days, na-recover ang ulo. Pumunta ako sa Tabak, may tawag sa akin, pati yung asawa ng anak ko, pumunta kami doon sa Tabak, kinuha namin yung ulo. So, pagdating sa punerarya, tinignan ko talaga, nakalagay na sa ice box ang ulo. Tinignan ko, ito talaga ang ulo ng anak ko. Pero hindi na madugtong sa leeg kasi kuha na, ilang araw na na-expose. Binalot na lang ng masking tape ang ulo. Gaano kahirap yun, Master, na ranger pa pa, tapos yung anak mo naging sundalo. Ganun ang nangyari. Kaya nga, ang isip ko noon, gusto ko sanang bumalik sa kuan ba? Servisyo. Serbisyo para gaganti lang. Gusto ko sana magpa-assign sa 55 IB para makaganti lang ako sa tao na pumatay sa kanya. Kasi hindi man lang mismo ang tao na pumatay sa kanya, basta membro lang ng rebelde. Doon ako nagpag-decide noon. Pero sabi ng asawa ko, wag na. Retired ka na. Tahimik na lang. Parang hindi mo matanggap yung pagkamatay. Hindi ko pa rin matanggap. Kasi, Pinutulan ng ulo. kaya nangyari kasi noon, nung hindi namin malaman kung nung tinamaan siya, patay na o hindi pa. Kasi nakapagsabi pa sila na i-evac niya ako, mabuhay pa ako. Dito ang tama sa dibdib. Dito ang nakatama sa kanya, 14. Pero, hindi man tumagos ang bala. Hindi tumagos ang bala. Kung dito sa kaliwa, heart man dito, sigurado patay ka. Dito man sa kanan, tama. Gusto pa sana niya mabuhay. Kaya, nung iniwan na siya, sabi ng kasama niya, marami daw ang dumating ng mga rebelde. Kaya hindi nila Ma-responsible. Kaya iniwan na lang nila. Kaya nabutan ng mga mauti, dinala doon sa kuwan nila. Pinutulan ng ulo. Sa Facebook mo pala nakita Oo. yung ulo. Kita ko mismo sa Facebook pa nakita. Anong reaction mo, Master? Kaya napaiyak ako nung nakita ko. Kapitbahay ko pa mismo, ang tumawag sa akin, ay, tingnan mo dito sa Facebook, itong ulo ni Angel. Kita ko talaga. Dahil ako nang hina. Umiyak ako talaga. Hindi ko malaman kung anong kuhan. Galit. Ang kuhan sa akin, galit. Galit ako sa nangyari.
Kasi hindi ko malaman kung rebelde ang nakabaril o ang kasama nila. Kasi hindi man tumagos ang bala. Important. Ako, alam ko man na pag distansya bumaril nag-important sa isang tao, okay. Tagos talaga yan. Kung malapit lang, hindi tatagos. Kaya dalawa isip ko noon, rebelde o kasamaan nila ang nakabaril. Kaya noon, naisipan kong tumawag kang DND Lorenzana. Sinulatan ko mismo. Hinga ko ng tulong. Ano nakuha ko doon lahat sa sulat ko. Pero wala man siyang tamang sagot sa akin. Tapos, sumulat din ako ng General Rivera noon. Chief of Staff. Kahit ko lahat doon sa pangko. Sulat ko. Wala man lang. Sabi lang ni taga Rivera na napasa na namin doon yung kuhan mo sa headquarters ba yun o sa kuhan. Yung request ko na bakit ganito siya nangyari sa anak ko. Anong kuhan ng sulat mo? No? Tinanong. Nasahit ko yung nangyari sa anak ko. Bakit siya napunta doon sa area na iya mismo, intelligence sa kanilang kumpanya. Ang isa pa, bakit siya pa? Na maraming tao doon sa headquarters. Bakit siya pa? Pero at least kailan nangyari? Noong 2016, February 24. O sa 16, no? Oo, 2016. Medyo matagal na rin. Medyo matagal na. So, naka-recover ka na rin. Nakapagkabal ako. Minsan, makita po yung picture niya. Parang ko talaga. Parang buhay pa siya. Namimiss ko talaga yung anak ko. Kabayat pa naman yun. Iniwanan yung 3 anak. Ranger sana yun. Nag-ranger sana siya. Sabi ko, wag na lang mag-ranger. Alam ko anong nangyari sa iyo doon sa area. Sa training. Sa Ranger. Medyo Oo. Kung naawa ko sa kanya. ayaw mo gustong maranasan niya yung Oo. naranasan mo sa Ayaw ko na maranasan yung naradaman ko. So, parang pinoprotektahan mo siya. Oo. Na hindi maghirap. Hindi maghirap. So parang namimiss mo pa rin siya mas makita yung picture mo. Oo. Araw-araw. Hindi ko talaga malimutan. Ang hindi ko pa malaman kung sino ang nakabaril sa kanya. Rebelde ba o kapwa niya sundalo? So ang masakit lang talaga doon is tinutulan siya ng Oo. okay lang sana kung hindi. Oo. Mas matanggap na din. Kung may ano ka, Master, para sa anak ko. Ano yung message mo sa kanya? Oo. Ano yung mensahe mo sa kanya? May gusto ka siya sabihin. Sa misis ko, alam naman niya ang nangyari sa anak namin. Relax ka na lang. At isipin mo na lang na wala na yung anak natin. Alam ko naman na ikaw mismo ang ina
Alam mo na mahal mo yung ating bro. Mag-ingat ka na lang sa sarili mo. Huwag mo na lang dibdibin yung sakit ng puso. Anak mo, kung may sabi. Sana ko, Angel, kung nandiyan ka naman sa taas, sana ganda na ang kalagayan mo. Dahil masaya ka.